Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 2, talata 13 hanggang 15 at talata 19 hanggang 23. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na pamilya nila Jesus, ang Birheng Maria at ni San Jose. Ang ebanghelyo natin ay patungkol sa pag-uusig na ginawa ng Haring si Herodes upang mapaslang lamang ang isinilang na bagong hari, at ito ay ang Panginoong Jesus. Kaya nga pag-alis ng mga mago doon sa Bethlehem, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel at sinabi na bumangon ka't dalhin mo sa Ehipto ang iyong mag-ina, sapagkat hinahanap ang sanggol ni Herodes upang patayin. At nagkatotoo rito ang isang propesiya, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Sapagkat ang bayang Israel ay tinawag ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto at dinala sa lupang pangako. At ang kasaysayan ng bayang Israel ay nagaganap sa kasaysayan ng kaligtasan sa katauhan ng ating Panginoon. At pagkamatay ni Herodes, nagpakitang muli kay San Jose ang anghel at sinabi na wala na ang haring si Herodes at bumangon ka, iuwi mo na sa Israel ang iyong mag-ina. Kaya't bumangon nga si Jose at inuwi sa Israel ang kanyang mag-ina. Larawan ng pagpasok ng bayang Israel sa lupang pangako. Ngunit nang mabalitaan ni San Jose na naghahari sa Judea si Arkelao na anak ni Herodes, natakot siyang pumunta roon. At dahil binigyan siya ng babala sa kanyang panaginip, sila ay tumuloy sa Galilea at doon nanirahan sa bayan ng Nazaret. Sa gayon natupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. At ang banal na pamilya ay nanirahan sa Nazaret. Kaya nga, sila ay tinatawag na banal na pamilya ng Nazaret, na nabubuhay sa kababaan ng loob, sa kapayakan at sa pagpupuri sa Diyos. At kung ating titignan ang nangyari, ang naganap sa kasaysayan ng banal na pamilya, ang kanilang dinaanan ay hindi madaling kasaysayan. Ibig sabihin, sa simula pa lamang ay naroon na ang mga pagsubok sa pamamagitan ng mga pag-uusig at pagtatangka. Sapagkat ang pagdating at pagsilang ng ating Panginoon ay niyanig ang mga palalo. Larawan nito ang haring si Herodes, palalo sapagkat hindi niya matanggap na mayroong mas higit na hari kaysa sa kanya. At ito ay isang maliit na sanggol. At kung titignan natin at ihahambing o ihahalin tulad, si Herodes ay napaka makapangyarihan, tanyag, may lakas, may mga kawal. Ngunit sa kabila nito, siya ay nayanig at nangamba sa harapan ng isang totoong hari. Bagamat ang haring ito ay walang kalaban-laban, maliit, puno ng kababaan, dukha at pinanganak sa isang sabsaban. At ito ang larawan ng banal na pamilya. Ipagtanggol ang batang si Jesus. Ipagtanggol ang sanggol na si Jesus dahil sa pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ang kapistahang ito at ang mabuting balitang ating pinagninilayan ay nag-aanyaya sa lahat ng tahanan, sa lahat ng pamilya, na suriin mabuti kung ano ba ang pundasyon ng pamilya, ng tahanan, ng ugnayan ng mag-asawa at ugnayan ng mga magulang sa anak, mga anak sa magulang. Sapagkat ang banal na pamilya, napakatibay ng kanilang ugnayan, sapagkat ang ugnayang ito
Ang relasyon na ito bilang isang pamilya ay relasyon sa pagpasok at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang Birheng Maria ay tumugon sa pagbabalita ng anghel na maganap sa akin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ipinaglihi niya at ipinanganak ang sanggol na si Jesus. Si San Jose, isang taong matuwid, ay kinausap din ng anghel na huwag matakot na kunin si Maria bilang asawa. At sila ay kinasal at siya ay binigyan ng tungkulin ng kalangitan na maging tagapangalaga ng sanggol na si Jesus sa daigdig. Si San Jose ay larawan ng isang taong kinalimutan ng lahat. Tinalikuran ang kanyang mga pangarap para sa kinabukasan at pumasok sa misteryo ng kalooban ng Diyos. Ang ating Panginoong Yesus ay nagkatawang tao at isinilang sa iisang layunin lamang, na gawin ang kalooban ng Ama sa kanyang buhay. Dalhin ang misteryo ng kapatawaran at kaligtasan sa sangkatauhan. Ang banal na pamilyang ito ay nanirahan sa Nazaret, isang nayon na hindi kilala, napakaliit. Hindi man lamang nga nabanggit itong nayon na ito sa lumang tipan, kahit ang mga sumusulat ng kasaysayan ay hindi man lamang naisulat ang lugar na ito. Ngunit ito ang pinili ng Diyos para sa banal na pamilya ng Nazaret, isang mababang lugar, isang hindi kilalang lugar. At doon nanirahan ang banal na pamilya at doon lumaki sa karunungan, sa kaluwalhatian, sa harap ng tao at sa harap ng Diyos ang batang si Jesus, upang ihanda o bilang paghahanda sa kanyang misyon sa pagpasok sa kalooban ng Ama, upang dalhin ang kapatawaran at kaligtasan na handog ng kalangitan, larawan ng pag-ibig ng Diyos na magaganap sa kanyang katauhan. Kaya nga ang banal na pamilya ay paanyaya sa lahat ng pamilya. Lahat ng nilalang, bawat isa sa atin ay nagmula sa isang pamilya. At tayo ay inaanyayahan na makita rin ang misyon ng bawat pamilya ayon sa misyon ng banal na pamilya, ang Panginoong Yesus, ang Birheng Maria at si San Jose. At ang misyon ng bawat pamilya ay pumasok sa kalooban ng Diyos. Sa ating panahon ngayon, sa sitwasyon ng ating kasaysayan, napakaraming pagtatangka sa pamilya. Maraming pamilyang wasak, maraming pamilyang nagkakahiwa-hiwalay, dulot na rin ng mga pagsubok, ng mga temptasyon sa kasalukuyan. Ganun pa man, ang kapistahan sa araw na ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at nagbibigay ng liwanag na maaaring mabuo muli ang mga pamilya. Maaaring mabuhay muli sa kaligayahan at kapayapaan ang mga pamilya. Maaaring tumibay muli ang misteryo ng kasal ng lalaki at babae. Mabigyan muli ng kahulugan ang pag-ibig sa pagitan ng mag-asawa. Mabigyan muli ng kulay ang ugnayan ng mga anak sa kanilang mga magulang at ang mga magulang sa kanilang mga anak. Ang pamilya ay may malaking misyon, sapagkat ang pamilya ang ginamit ng Diyos upang dalhin ang kaligtasan sa sanlibutan. Kaya nga bagamat iba't ibang mukha ang ating mga pamilya, ang kapistahang ito sa atin ay nagpapaalaala. Ang pamilya ay isang misyon. Ang pamilya ay larawan ng Diyos. Ang Diyos ay isang Diyos na may 3 persona.
Ang tatlong persona sa iisang Diyos ay magkakaiba, ngunit sila ay iisa dahil sila ay iisa sa pag-ibig. Ang ugnayan ng pag-ibig ang kanilang buhay. Ang relasyon ng pag-ibig ang kanilang buhay at nagbibigay ng buhay. At lahat tayo ay nilikha sa wangis at larawan ng Diyos. Iisa dahil sa pag-ibig. Kaya nga ang bawat nilalang na isinisilang sa wangis at larawan ng Diyos ay isinisilang sa loob ng pamilya. Upang mabuhay bagamat magkakaibang persona sa loob ng isang pamilya, nanay, tatay, magkakapatid ang mga anak. Maaring maging isa ang pamilya dahil sa pag-ibig. At ang pag-ibig ng Diyos ay ang kanyang kalooban. Ang bawat pamilya ay magiging matibay kung ang bawat bahagi ng pamilya ay papasok sa kalooban ng Diyos. Kaya nga tayo ay magtulungan. Ang mga magulang ay kailangang ipasa ang pananampalataya sa mga anak. Ipakilala ang Diyos sa mga anak at ituro sa mga anak kung ano ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Ang mga anak naman ay igalang at mahalin ang kanilang mga magulang, sapagkat ang kanilang mga magulang ang instrumento ng Diyos, kaya sila isinilang. Isang napakagandang larawan. Ang banal na pamilya, larawan ng iisang Diyos na may tatlong persona, ay isang misyon. Misyon ng pag-ibig sa pagpasok sa kalooban ng Diyos. At tayong lahat, sapagkat tayong lahat ay nanggaling, nananatili, at bumabalik sa ating mga pamilya, binibigyang liwanag ng kapistahan ito ang misyon ng bawat isa. Ang misyon ng bawat isa ay ugnayan ng pag-ibig upang pumasok sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.